So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa araw na inyong pinagkaloob at sa venue, Panginoon, na kung saan kami po ay nagkakaisa. Maraming salamat po. Sa umagang ito, piling po namin ang inyong patnubay, gabay. Pag-aaralan namin ang inyong banal na salita. Piling po namin na aming maunawaan ang mga bagay na patungkol po sa inyo. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sa umagang ito ay pag-uusapan muna natin yung tungkol sa ating Panginoon nung siya'y dumating. Ano ba ang kanyang ipinapangaral? Nung dumating ang ating Panginoon, ano ba ang kanyang ipinapangaral? Nung siya'y dumating ba, ipinangaral niya ang cross para ang tao'y maligtas? Paul explains the preaching of the cross as it was given to him by Christ in 1 Corinthians chapter 1, 17 to 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Familiar kayo kay Apostle Paul? Siya po ay pinili bilang apostol ng mga Hintel. Ayon sa Romans chapter 11 verse 13, ayon kay Apostle Paul, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So dito po sa binasa natin, ipinapangaral ni Apostol Pablo ang tungkol sa cross. Ano yung ginawa ng ating Panginoon sa cross? Kaya sabi niya sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ipinapangaral ang message of the cross, at dito po nakasalalay or sa pamagitan ng cross, ang tao'y maligtas kung ito'y kanyang paniniwalaan. Okay? Kung paniniwalaan ang mensahe na yon, kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Another verse sa 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Dito po sa binasa po natin, malinaw na ang kaligtasan sa panahon natin ngayon ay dapat paniniwalaan ang ebanghelyo tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. So although we now know that the redemptive work of Christ's death and resurrection is the cause of our message of salvation for today. So, ano daw ang kaligtasan? Paano daw maligtas ang mga tao ngayon? Maniwala sa mensahe ng cross. Maniwala po sa mensahe ng cross, na ito po ay ginawa ng ating Panginoon. Isa pang maganda, mga kapatid, ang kaligtasan ay ginawa ng ating Panginoon na dapat nating paniniwalaan. Anong sinasabi sa Ephesians 2, 8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ulitin ko po, ang salvation sa panahon natin ngayon ay ginawa ng Panginoon
At para maligtas ang tao, dapat maniwala doon sa kanyang ginawa mismo. We would search in vain for a clear presentation of the preaching of the cross in the ministry of Jesus and the disciples in Matthew, Mark, Luke, and John. Ano pong ibig sabihin? So, during the ministry of Jesus Christ, hindi po ipinapangaral ang cross para maligtas ang tao. Isang reason, hindi pa siya namatay. Ibig sabihin, nung nangangaral siya doon, hindi mensahe tungkol sa cross ang kanyang ipinapangaral. Bakit? Hindi pa siya namatay. Ang kanyang ipinapangaral ay tungkol sa kanyang paghahari. Anong sinasabi sa Matthew chapter 3, before Jesus Christ, before the ministry of Jesus Christ, may isang nag-introduce sa kanya, si John the Baptist. At anong sabi niya sa Matthew chapter 3 verses 1 and 2? In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Another verse na matatagpuan din po natin sa Mark 1:14. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom. So ang kanyang ipinapangaral po ay gospel of the kingdom. Okay? At kung sino ang maniniwala doon sa ebanghelyo na yon, ang tao ay maligtas during that time. Pero, ang mga apostles, ganun din. Ang mga apostles, ganun din. Ipinapangaral ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon sa Matthew 10:5 to number 7. This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter not, but go rather to the lordship of the house of Israel. And as we go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So tandaan po natin, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, He was introducing the kingdom of God, the kingdom of heaven, pero hindi niya ipinapangaral ang cross para ang tao ay maligtas. Kailan po ipinapangaral ang cross para ang tao ay maligtas? After His death. After His death, burial, and resurrection, ipinapangaral ang cross. So, before His death, katulad ng binanggit po natin, ito po yung kanyang ipinapangaral, gospel of the kingdom. Ang gospel of the kingdom po ay isang ebanghelyo na hindi ipinapangaral ang cross of Christ. Jesus did not preach His redemptive work on the cross for salvation during His earthly on earth or during His ministry on earth. Instead, Jesus taught the gospel of the coming kingdom. Nakuha niyo po, ang gospel of the kingdom, ito po ay effective during His earthly ministry. Ang tanong, ang gospel na ito ay effective pa ba hanggang ngayon? Hindi na. Bakit? Kasi ang gospel na effective ngayon, yung ginawa niya mismo sa cross. During His earthly ministry, ipinapangaral ang tungkol sa kanyang paghahari. Bakit kaya? Bakit ipinapangaral yung tungkol sa kanyang paghahari? Tandaan, ang mga Israelites, yun po'y inaantay nila yung paghahari ng ating Panginoon. It was prophesied. 1 Samuel chapter 7, 13 to 16, it was prophesied na ang tungkol sa kaharian, tungkol sa paghahari ng ating Panginoon ay propesiya na ito'y matagal nang inaantay ng mga Israelites. Kaya nung ipinanganak si Jesus Christ, ito po yung sinasabi. Nung ipinanganak ang ating Panginoon, hinahanap siya na saan yung King of the Jews. Sabi dito sa verse 2, Matthew chapter 2 verse 2 saying, Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east and are come to worship Him. Hinahanap siya na saan yung King of the Jews. Hinahanap si Jesus Christ na saan yung King of the Jews. Nung siya'y dumating, ipinapangaral ng mga apostles maging siya
at si John the Baptist na dumating yung Mesias, dumating yung King of the Jews. This gospel consisted of repentance from sin, doing the commandments, and seeking first the kingdom. According to Matthew chapter 5:19. Chapter 5 verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. And in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. So although these ideas are commonly recognized as good and biblical ideas, none of them include faith in the redemptive work of Christ on the cross. So yung na-mention sa Matthew 5:19, Matthew chapter 6:33, hindi po kasama doon ang redemptive work of Christ on the cross. Ano po ang kanyang ipinapangaral? Tungkol sa kaharian. Pero yung cross, yung kanyang gagawin sa cross, hindi po niya ipinapangaral during His ministry. Tuloy natin. It was the specific message of the gospel of the kingdom that Jesus limited His ministry. In Matthew chapter 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Tignan niyo po yung sa verse na ito, ang ipinapangaral ng ating Panginoon ay tungkol sa kaharian. Pumunta siya sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa Galilee, at ipinapangaral ang tungkol sa paghahari. At habang ipinapangaral ang kaharian ito, ano po ang ginawa niya? Nagpapagaling po siya ng mga may sakit, all manner of disease, at lahat ng mga may kapansanan ay pinagaling ng ating Panginoon during His time, nung siya'y nangangaral tungkol sa kaharian. And Jesus even taught the disciple the same gospel of the kingdom, and told them to tell others to prepare for its coming. As a sign of its imminence, He gave them power to heal the sick. Ito po, ang isa pang maganda, sa mga 12 apostles, binigyan po sila ng authority habang sila'y nangangaral. Katulad ng ating Panginoon, binigyan sila ng authority in Luke chapter 9, 1 and 2. Then He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease. And He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So aside from the Lord Jesus Christ, diba, pinagaling niya lahat ng may mga kapansanan, may mga sakit. Ganon din po yung mga apostles, binigyan ng authority ng ating Panginoon na habang sila nangangaral tungkol sa kaharian, ay kanilang pagalingin lahat ng mga may sakit, may mga kapansanan. Okay? So, ibig sabihin, ang content ng ebanghelyong ito, ang nilalaman ng gospel na ito, ay tungkol sa healing, miracles, signs and wonders, raising the dead. Yun po ang contents na kung saan pag ipapangaral po nila, dapat silang mag-perform. Lahat ng may sakit, pagalingin. Lahat ng may kapansanan, ganun din. Kung may namatay, buhayin. Ganun po yung pag ipapangaral ang tungkol sa kaharian during the time of Jesus Christ with His 12 disciples. Kung ano yung ipinapangaral nila, kung ano yung nilalaman ng mensahe, gagawin po nila. Kaya sa time ni Jesus Christ, ang dami pong gumaling. Ang daming gumaling, mayroong natulungan 4,000. Mayroong natulungan 5,000. Bakit dumami ang followers ni Jesus Christ sa panahon na yon? Dahil kanyang natulungan lahat ng may mga kapansanan, lahat ng may sakit ay natulungan.
Ganun po sa mensahe tungkol sa kingdom. Ngayon, kailan ba na-mention? The first mentions of the cross. So when Peter revealed Jesus as the Christ, Jesus told how he would give him the keys of the kingdom. Having spent months teaching and preaching the gospel of the kingdom, and Peter would be one of the most qualified for this leadership position. Kung tutuusin, siya ay qualified. Pero, naunawaan kaya ni Pedro, naunawaan kaya ng mga apostol nung na-mention ng ating Panginoon tungkol sa pangyayari? Dito po sa Lucas, gusto kong basahin natin itong Lucas, chapter 12. Luke, 18. Chapter 18, the book of Luke. Start nating basahin sa verse 31. Then he talked unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on, and they shall scourge him and put him to death, and the third day he shall rise again. 34, naunawaan kaya ng mga apostles yung sinasabi ng Panginoon na pupunta sa Jerusalem at siya'y papatayin doon. At sinabi pa niya, sa ikatlong araw, siya'y mag-resurrect. Ang tanong, naunawaan kaya ng mga apostles yung sinabi ng ating Panginoon in verse 34, and they understood none of these things. And this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Hindi naunawaan ng mga apostles yung sinasabi ng ating Panginoon na siya'y papatayin. Pagpunta nila sa Jerusalem, siya'y papatayin, pero sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay, pero yung mga apostles, hindi po nila naunawaan. Kaya ang nangyari, these things, sa verse 34, this saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken. Itinago na lang, and later on ay ipinaunawa ng banal na Espiritu during the day of Pentecost. Kaya ipinapangaral nila tungkol sa nangyari. Pero during the earthly ministry of Christ, kahit na-mention yung tungkol sa cross, hindi po nila naunawaan. However, it was not until that day that Jesus first spoke about his death, and it was a private teaching. In Matthew 16:21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. So, ganun din sa Matthew 16:21 at sa Luke chapter 18, na mention na siya'y papatayin and then siya'y mabubuhay. Pero, ulitin ko po, hindi pa rin malinaw sa kanila, hindi clear sa mga disciples, maging sa mga followers ng ating Panginoong Hesukristo. Even more interesting, the same Peter, to whom God revealed that Jesus was the Christ, was kept from the meaning of the cross. Jesus reprimanded Peter for his rebuke with the famous exclamations, "Get thee behind me, Satan." Bakit sinabi ng Panginoon kay Pedro, "Get thee behind me, Satan"? Ganito po ang senaryo. Sinabi ng Panginoon na siya'y papatayin. Pupunta sa Jerusalem at siya'y papatayin, pero gustong hadlangan ni Pedro na hindi mangyayari yan, Panginoon. Gusto ni Pedro na hadlangan na walang pwede na gumalaw sa ating Panginoon or papatayin ang Panginoon, proteksyonan niya. Pero ang sabi ng Panginoon, "Get thee behind me, Satan." Bakit sinabi niya? Yes,
dahil propesiya po na si Kristo ay mamatay. Hindi po pwedeng hadlangan yon. Ang pwedeng humadlang lang po doon sa propesiya ay si Satanas. Kaya sinabi ng ating Panginoon, "Get thee behind me, Satan." Kasi ang pwedeng humadlang sa programa ng Panginoon, sa propesiya, ay si Satanas. At ito po ang nangyari. Gustong hadlangan ni Pedro yung pagkamatay ni Kristo. Pero yun po'y propesiya na si Kristo ay mamatay. Okay? It is evident that if Christ did not first mention His death and resurrection until more than halfway through His ministry, and even then His chief disciples were ignorant about it. Hindi nila naunawaan that Jesus was not preaching the redemptive work of the cross of salvation. Malinaw na si Kristo ay hindi niya ipinapangaral ang cross, para ang tao ay maligtas, para ang tao ay ma-redeem. Hindi po. So yun po yung isang patunay na Jesus was not preaching the redemptive work of the cross for salvation. Ang mga apostles hindi nila naunawaan. Even yung mga followers niya during that time. Ano po yung mas malinaw sa kanilang mensahe? Si Kristo'y maghahari. Yan po. Ang pinaka-clear na message sa kanila, si Kristo'y maghahari. Hindi si Kristo ay papatayin. That time, ang malinaw na mensahe, na dumating ang Mesyas, siya'y maghahari. Yan po ang pinakamalinaw na message that time. Pero hindi malinaw sa kanila na si Kristo ay papatayin. Kasi kung malinaw sa kanila, naunawaan ng mga disciples. Kung si Kristo ay dumating at alam niyang papatayin, hindi nila hadlangan. Okay? Ganun po yung mission ng ating Panginoon nung hindi pa siya namatay, ay kanyang ipinapangaral ang tungkol sa kaharian. Next, eternal life according to Jesus. It may be supposed that although Jesus talked a lot about the kingdom, that He still taught faith in His death on the cross for justification unto life. However, again, the scriptures show us otherwise. When asked how to get eternal life, Jesus responded that commandment keeping would gain righteousness worthy of life eternal in the kingdom. Anong sabi sa Matthew 19:17? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Ano po yung condition para sila magkaroon ng eternal life? Dapat nilang sundin ang commandments. Dapat nilang i-observe ang commandments ng mga alituntunin. So, ibig sabihin, ang eternal life during that time, before the death of Jesus Christ, ay masusumpungan lang po kung kanilang sundin ang commandments. Ang tanong, kaya bang sundin ang 613 laws? Kaya bang sundin yung 613 laws na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa bayang Israel? Hindi lang po 10 commandments ang ibinigay ng Panginoon kay Moses. Mayroon pong 613 na na-divide into 3. Moral law, civil, at ceremonial. Marami po. Ngayon, para daw makakasumpong ng eternal life, dapat i-observe ang commandments ng Panginoon. Wala pong nakakasunod dyan, kahit mga Hudyo, na ang alituntunin o yung mga kautusan ay para sa kanila, kahit sila mismo hindi nila nasunod. Kaya anong sabi dito sa Galatians, pag hindi nasunod, Galatians chapter 3 verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Dito po sa binasa natin, pag hindi daw ginawa lahat ng mga nakasulat na commandments, ay under curse ang tao.
since na walang nakasunod doon, ibig sabihin, sila ay under curse. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, nung siya'y namatay, siya yung nagiging curse para sa lahat. Sa verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Ang nangyari po, instead na yung tao ang under curse, inako na ng Panginoon yung curse. Okay, nung siya'y namatay. Pero, tandaan po natin, ang condition po noon, before the death of Jesus Christ, para ang tao ay makakasumpong ng eternal life, ano po? Dapat sundin ang buong kautusan. Dapat sundin ang buong kautusan at kanyang masusumpungan ang eternal life noon. Pero ngayon po, hindi ganon. Ang eternal life na yon ay masusumpungan kung paniniwalaan natin ang finished work ng ating Panginoon. Doon po natin masusumpungan ang eternal life, yung ating paniniwala sa ginawa mismo ng ating Panginoon, hindi yung i-observe ang lahat ng kautusan. In another instance, John records Jesus' words about attaining favor with God. John 14:21, He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him, and I will manifest myself to him. Napansin niyo yung condition? Napansin niyo po yung condition, kaya-kaya ng tao? Ang condition na ito, hindi po kaya. Okay? Hindi kaya ng tao yung condition. Kaya ang Panginoon gumawa ng paraan. During his popularity sermons on the Mount, Jesus taught a conditional forgiveness, whereby man could receive God's forgiveness. Ito po. Ang Panginoon ay nagtuturo ng conditional forgiveness. Ayon sa Matthew chapter 6, 14, 15, For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ito po ang matindi, mayroong condition. Para ikaw ay patawarin, dapat magpatawad ka muna. Nakita niyo yung condition? Tao muna yung gagawa bago ang Panginoon. So, yun yung instruction during that time. Para ikaw ay patawarin, magpatawad ka muna. Pero kung hindi mo gagawin, hindi ka patatawarin. Napakatindi po yung sitwasyon na ito during his earthly ministry before his death. Instead of free justification based upon the redemptive shed blood of Christ at the cross, Jesus seems to be preaching a different message than what was revealed to Apostle Paul. Kaya dito po malinaw na yung ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo ay iba doon sa kanyang ibinigay kay Apostle Paul. Kasi ang ipinapangaral ng ating Panginoon ay conditional forgiveness. Ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo conditional salvation. Ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo during the time ay conditional. Pero sa time na ang Panginoon ay nag-reveal kay Apostle Paul, hindi na po conditional forgiveness. Ang kaligtasan ay hindi po conditional. Kaya nga, balikan po natin itong sa 1 Corinthians chapter 15. Ito po yung gospel na dapat nating ipapangaral under this present time. Tandaan po natin, tayo po ay mga believers after Christ, after the death of Christ. Hindi po tayo mga believers before the death of Christ. Ibig sabihin, ang gospel na ipapangaral natin, hindi yung during the time na si Kristong hindi pa namatay. Ang gospel na ating ipapangaral, yung kanyang inintroduce, ibinigay kay Apostle Paul, yung kanyang ginawa sa cross. Sabi dito sa verse 1, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand,
by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ito po yung gospel. Sabi niya, kung paniniwalaan nyo ang ebanghelyong ito, ay maliligtas kayo. Ano pong ebanghelyo niyan? Yung si Kristo'y namatay, inilibing, and then muling nabuhay. Yun po yung mensahe. Yun po yung gospel of Christ. Another verse. Patunay na ang tinanggap ni Apostle Paul, Apostle of the Gentiles, in Acts 20:24. Acts chapter 20:24. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ano po ang gospel na dapat nating i-share, dapat nating paniwalaan? The gospel of the grace of God. So under this present time, ang gospel na dapat nating paniniwalaan para ang tao'y maligtas ay ang gospel of the grace of God. Ang good news pa, pag ang isang tao'y naniniwala sa ebanghelyong ito, siya po ay tatakan ng banal na Espiritu. In Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ang good news po mga kapatid, once na paniniwalaan ang ebanghelyong ito, siya po ay silyuhan or tatakan, markahan ng banal na Espiritu, at ito po ay patunay na siya po ay sa Panginoon na. In verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. So, lahat ng mga may silyo or tatak na espiritu, sila po ay justified. Sila po ay justified. In Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ang justification po sa panahon natin ngayon ay sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Justification in our time ay libre. Okay? We are justified freely by His grace. Justification po natin by the grace of God. Another verse in Romans 5, 1 and 2, therefore, being justified by faith, we have peace with God, through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, isa pa na maganda po ang nagiging resulta pag ang tao'y naniniwala, siya po ay sinilyuhan ng Espiritu. Nung siya'y naniniwala sa gospel of Christ, siya po ay na-justified freely by His grace. Then, another verse, tayo po ay itinuturing righteous in the sight of God in 2 Corinthians 5:21. Verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Isa po sa napakaganda na epekto pag ang isang tao ay naniniwala sa ebanghelyong ito, ebanghelyo doon sa ginawa ng ating Panginoon, siya po ay sealed by the Holy Spirit. Siya po ay freely justified by grace. Siya po ay itinuturing righteous in the sight of God. At good news, ang ating destination ay nagbago. Ang destination po natin ay ginawang heavenly. So our citizenship is in heaven. In Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship, our conversation is in heaven,
from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, kung paniniwalaan natin ang gospel of the cross, the gospel of the grace of God, the preaching of the cross, ang ating estado ay nabago. Tayo po ay tinatawag namang body of Christ. So ang estado natin nabago, tinatawag na new creature. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, tinatawag din new creature. Kaya, napakaganda po na maunawaan natin kung ano ang ebanghelyo na dapat nating paniwalaan. Dapat malinaw sa atin kung ano yung mensahe ng kaligtasan ang paniniwalaan natin. Sa panahon natin ngayon, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng ating paniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross. Hindi yung siya'y ipinanganak. Ang gospel during that time ay iba. Hindi po yung cross. Hindi po yung gospel of the cross. Ang gospel of the cross, yun po ang ni-required na ebanghelyo during our time. At ito ay ipinagkatiwala ng ating apostol na si Apostol Pablo nang ang Panginoon ay nag-open ng panibagong programa ayon sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me the mystery. So kanino po ipinagkatiwala ang dispensation of grace? Kay Apostle Paul. Ang dispensation of the mystery, sa kanya po ipinagkatiwala. At nang ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, ay kanya namang ipinapangaral. Kaya nga, nung ipinapangaral niya, at kung may mga naniniwala, ito din ay dapat ipapangaral. Kaya ang tawag sa mga believers ngayon ay tinatawag na ambassador ayon sa 2 Corinthians 5:20. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you. By us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ano po ang tawag na sa atin ng mga believers? Ambassadors. We are Christ ambassadors. So, kailangan natin na mai-share ang message of reconciliation. Paano ma-reconcile ang isang tao? Ma-reconcile po siya kung siya'y maniniwala. Okay? Kung siya'y maniniwala sa gospel of Christ, the grace gospel, siya po ay ma-reconcile both Jews and Gentiles. Jesus' exclusive ministry. Instead of coming to preach the cross of Christ, as Paul was sent to do. 1 Corinthians 1:17. Paul said that Jesus came for a specific purpose to confirm the Old Testament promises. In Romans 15:8, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So, yung ministry ng ating Panginoon during His earthly ministry was a confirmation, a message of confirmation kung ano ang sinabi ng mga forefathers. Pag sinasabing forefathers ay sila Abraham, Isaac, Jacob. Ibig sabihin, nung nangaral si Jesus Christ, ito po ay message of confirmation kung ano po ang mga pangako ng ating Panginoon noon sa anong group of people? Israel. Okay? So si Jesus Christ came to minister to the house of Israel. Ang Panginoon sa dumating at ipinapangaral ang tungkol sa kaharian doon sa lordship of the house of Israel. Dito po sa Mateo 15:24, Mateo 15:24, but he answered and said, I am not sent
but unto the lordship of the house of Israel. So tandaan po natin, Jesus Christ came to minister exclusively to the house of Israel as confirmation kung ano ang ipinangako ng Panginoon doon sa mga forefathers. Jesus came to specific people. Jesus came to specific people. Sino po yon? Israel. Siya po'y dumating, siya ipinanganak para sa mga Israelites. Pero tinanggihan ng Israel, pinatay nila ang Mesias. And then to preach a specific message. Ano po yung specific message? The gospel of the kingdom. And to die a specific death. So what can not be found in his exclusive ministry is salvation from the preaching of the cross. Nung siya'y nangaral, ay more on tungkol sa paghahari. Tungkol sa kaharian ng ating Panginoon, yun ang kanyang ipinapangaral. But later on, Apostle Paul introducing the preaching of the cross or the message of the cross, yun po ang kanyang in-emphasize. Ibig sabihin, Apostle Paul nagbigay ng malinaw na emphasis tungkol sa kanyang ginawa sa cross. Si Jesus Christ, nung siya'y dumating, ang kanyang emphasis, kanyang binigyan ng emphasis yung paghahari po niya. Okay? At ito'y tinanggihan ng mga Israelites. And where Jesus sent His disciples preaching the kingdom and baptizing for admittance. And Paul was sent not to baptize, but to preach the cross. Dito po sa John chapter 4, verse 1. John chapter 4, verse 1. Basahin lang po natin. 4, verse 1. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. And then in Matthew 28:19. Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. While Apostle Paul in 1 Corinthians 1:17, Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. So where Jesus went to a specific people, the circumcision. Pag sinasabing circumcision sa Bible, referring to the Israelites. So, Jesus Christ came to a specific people referring to the Israelites. And Paul's ministry included every man despite their nationality or status with God. Ang kaibahan naman, sa time ni Apostle Paul ay lahat ng tao. Kahit anong nationality. Pero during the earthly of Jesus Christ, ay nakafocus siya sa mga Israelites. Okay, yun po yung focus. Although we have further information about the cross of Christ and free justification through the blood of Jesus Christ, we must be careful not to read doctrines into Jesus' earthly ministry that was not clearly revealed until later. Kaya nga, during His earthly ministry, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang pinaka-main focus ay ang paghahari niya. And then later on, dahil hindi siya tinanggap, tinanggihan siya, tinatay, ang message nagbago. Nag-open siya ng panibagong program at kanyang inireveal kay Apostle Paul na kung saan ang kanyang ipapangaral ay mismong ginawa na niya sa cross. Hindi na yung paghahari kasi tinanggihan nga. Yung paghahari, tinanggihan, pinatay siya. Kaya after His resurrection, His ascension, ang Panginoon nag-reveal ng panibago na ang mensahe ay yung cross. Okay? Even though Paul presents the gospel of Christ as the power of God unto salvation, we must remember that the gospel that Paul preached was given by revelation of Jesus after Christ's death and resurrection. Anong sinasabi sa Romans 1:16? Romans chapter 1 verse 16.
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Ito pong good news sa gospel na tinanggap ni Apostle Paul ay gospel for everybody. Gospel para sa lahat. At ang ebanghilyong ito ay ibinigay mismo ng Panginoon kay Apostle Paul in Galatians chapter 1 verse 11 to 12. Chapter 1, 11 to 12. But certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin po, yung ipinapangaral ni Apostle Paul ay gospel mula sa ating Panginoon. Hindi po niya kinuha galing sa tao, natutunan galing sa tao, or ginawa niya, kundi ito'y revelation mula sa ating Panginoon. Kaya doon sa 1 Corinthians 14:37, ang sabi niya, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Ang ipinapangaral po ni Apostle Paul ay galing sa ating Panginoon. Kaya, kailangan po na ma-recognize, ma-acknowledge po natin na mayroong gospel na ipinapangaral ang ating Panginoon during His earthly ministry, the gospel of the kingdom. And then later on, tinanggihan ng mga Israelites yung ibanghilyo na yon, ang Panginoon nag-open ng panibago. At sa pamagitan ni Apostle Paul, sa kanya inirevealed ang panibagong ibanghilyo para maligtas ang tao. Ano po yon? The gospel of the cross. The message of the cross, the gospel of the grace of God, yan po. Kaya ang gospel na yan ang nag-operate hanggang ngayon na dapat nating paniwalaan. Kung gusto natin na pupunta doon sa ipinangako ng Panginoon, which is heaven, isa lang ang gospel na paniniwalaan. The gospel of the cross. The message of the cross. The gospel of grace. Yan po ang ibanghilyo ngayon na dapat nating paniwalaan para tayo maging part sa isang katawan ni Kristo. Okay po? So, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mensahe na aming napakinggan. Naway ang mga katotohanan ito ay mananatili sa aming puso at isipan. Maraming salamat po at sa aming pagpapatuloy, hiling po namin ang inyong gabay at patnubay din po. Maraming salamat at sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, kanta tayo ng isa and then proceed tayo sa next. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. But to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a crown nor a cross, what is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way.
the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sing at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust